Ubos ng 50. Oh, wala nang tatawa. Game na. Okay guys, magandang gabi sa atin lahat. Magandang gabi. Okay. Ito, kasama na naman natin ang ating mga nagwagwapuhang Team Broodies. Ito na. Ito na. Okay na ba ang ating live? Mga ka-Jazzville TV, magandang gabi po sa inyo. Kasama po natin ang Team Broodies. Ang magiging topic po natin sa gabing ito ay magkakaroon pa ba tayo ng Game 3? Payag kaya ang itong Team Broodies na to na magkaroon pa ng natapusin na itong Game 2 ang kalaban ika nga sa nakikitang game natin. Ngayon coach, siyempre ito medyo magandang katanungan sa mga players mo, sa mga team mo. Siyempre nung nakaraang Game 1 tayo, medyo nahirapan kayo. Ano ba ang nangyari sa inyo nung Game 1? Bakit medyo nagkaroon kayo ng mga misunderstanding ng mga player mo at doon sa mga coaching staff mo? Bakit kayo natalo, coach? Ano ba ang nangyari doon sa laban ninyo? Good evening sa lahat ng manonood ng Jazzville TV. At good evening sa lahat ng taga-subaybay ng Broodies DXB. Coach, yung tanong mo, normal lang yan sa isang pamilya. May mga misunderstanding, sa kagustuhan na manalo, gustong lahat na tutulong, papasok, lalaro para makatulong sa team. Pero ganun lang. Move on lang. Yeah. Basta kawan, ito Game 3 to eh. Siyempre na mayroon tayong Game 2, dito natin mapag-aaralan kung anong adjustment yung mangyayari sa darating na Game 2. Siyempre, coach, ito ba talaga pinaghahandaan mo tong Game 2 para makabawi tayo dito sa alam naman nating na malakas na team, ang Team Jammers? Actually, coach, kaming Broodies yung goal namin, tapusin namin yung series na to. Hindi namin basta-basta ibibigay na basta-basta na lang. Kaya to series may best of 3 kasi nandito yung adjustment ng bawat team. Swerte lang yung Jammer, sila ang nakauna. Ngayon naman, it's our time na kami ang mag-adjust. At kung ano man ang pinagpapraktisan namin, dapat dito na ilabas na namin lahat ng mga weapon namin na natitira. At hindi papayag itong mga player ko, coach, na basta-basta na lang magpatalo. Siyempre, nakita natin, siyempre, mas bata yung mga player mo. Ang nangyari nung nakaraan kasi, sabi nga nila nung nakaraang interview ko sa mga Team Jammers, ang magiging advantage nila sa inyo yung pagkapitarano nila. Totoo yan, coach. Nangyari, totoo nga naman yung situation nito, nanalo yung Jammers dahil umiral yung pagkapitarano nila. Ngayon, dito sa Game 2, siyempre, alam ko, nagte-training din sila, nagpa-practice sila. Siyempre, magkakaroon ito ng change ng paghahanda. Ika nga niya, dito natin malalaman yung mga coaches at yung mga player kung anong adjustment yung gagawin ninyo sa Game 2. Diba? Pati rin sila. Ngayon, matanong tayo ito. Pakilala natin yung isa sa mga key player ng Team Broodies na noong nakaraan. Hindi natin siya na-interview dahil medyo busy yata. Baka mayroong nilakad na pinuntuhan si Mr. KG, from KG Garcia, from Apalit, Pampanga. Palakpakan naman natin yung ating KG Garcia. Sa mga hindi po nakakakilala kay KG Garcia, siya po yung dating naglalaro sa Mags Phenomenal. Mags? Isa sa mga anong batch anong bang kuwan ka ba dito? Anong series ka ba sa Mavs po? Season 3 po. Season 3. Ito yung nakaraan naglaro ito sa Dubai. Kinalaban nila All-Star Dubai. Tinalo talaga nila ng Dubai. Ngayon, eto po siya sa Team Broodies, isa sa mga key player. KG, matanong kita. Bakit kayo natalo nung last Sunday?
Para sa akin kasi gano'n naman talaga sa basketball, may nananalo, may natatalo. Siguro that time para sa kanila yung game. And okay lang din na natalo rin kami kasi marami talaga kaming lapses nung last na laro. So yun yung tinatama namin na para sa susunod na game, hindi pa rin mapapakampante, talagang gagawin lang namin yung mga yung mga tinuturuan ng coaches namin, yung play namin. Sunod lang kami, tiwala lang kami sa isa't isa. Yun lang. Kasi siyempre, nung nakaraan, siyempre, isa ka sa mga number 1 pinag-aralan ng Jammers. Kasi siyempre, nung naglaro ka nung nakaraang laro, siyempre, 39 points, 9 3 points yung ginawa mo nung nakaraang. Pero, siyempre, tatak sa mga isipan noon ng mga kalaban mo, KG Garcia, ito yung magiging mabigat na kalaban sa Team Brudis. At alam naman ng mga manonood na ikaw yung talagang number 1 na key player ng Brudis. Ngayon, ano expected ngayon mapapanood sa iyo ngayon ng mga manonood dito sa Game 2? Siguro expect nila yung mas magiging intact kami, yung mas magiging sunod kami sa play. And hindi namin iisipin na kunwari sinasabi na may KG gano'n. Hindi namin iisipin yung kasi lahat kami po ay nag-iensayo, lahat kami player. Lahat kami nag-iensayo kaya namin tumira talaga. So adjust lang kami, coach, yun lang po. Hindi kami papakampante. At yun lang, respeto lang din namin yung kalaban namin kasi lahat naman tayo magagaling yun. Ngayon, sa totoo lang po sa gabing ito, galing sa practice itong ang Team Brudis, medyo nagiging seryoso na po tayo ngayon sa gabing ito. Kasi talagang parang gustong bumawi. Siyempre, nung nakaraan talaga at saya natin, siyempre, di ba? Ngayon, siyempre, iba yung pressure. Anong pressure ang nararamdaman mo ngayon para sa darating na Sunday? Actually po hindi naman po ako na-pressure po. Kasi siguro dala na rin marami na rin po akong experience sa paglalaro eh. So hindi ako na-pressure kaya apply lang namin talaga yung laro namin. Kasi pag na-pressure ka wala. Pero natural lang naman po yung kabahan. Pero ako sinasanay ko na yung sarili ko sa mga ganun kasi nakalaro na ako sa sobrang daming tao, ganyan. So hindi na masyado na-pressure kaya yung mga kasama ko, syempre yung iba mga bata pa. So need nila na parang gabayan, kausapin, ganun. And syempre need din nila makinigin. Kami rin na mga kunwari kuya-kuya nila sa loob. Syempre makikinig rin kami pag may suggestion sila kasi ganun naman ng team ko. Siyempre, tama naman ang KG Garcia, sanay na to sa mga laban. Nakaraan, napanood ko live mo doon sa Zambales ba yun? Talagang yung pang winning shot. Yung Kevin Kiambo pa yata yung bumlangko sa iyo doon sa Zambales, yung quick shot mo, napakaganda. Ngayon, siyempre dito naman sa yung experience na natutunan ni KG Garcia, sinecher din naman niya dito sa mga ka-teammate niya. Ngayon, ikaw ba, KG, talagang dito sa labang ito, talagang buhos talaga yung puso mo ngayon? Siguro dito sa game to mas buhos talaga yung kasi meaning ko nung last game, nung mga tumungtong na third and fourth, medyo parang wala na ng kumpiyansa, parang nadala na rin sa parang emosyon ganun. Pero yun nga, sa player kailangan mo ayusin yun kasi hindi siya good attitude. So hindi ko rin masasabi na tama ako ron kaya syempre tao tayo, nagkakamali kaya ayun, yun yung mas magiging ko, hanggang dulo hindi ako parang lesson. Kaya rerespetuhin ko lahat po ganun. Ayun, nakita naman po natin ang KG Garcia, siyempre ina-accept niya kung ano man, wala siyang sinisisi, wala siyang lesson para sa kanila. Kasi doon tayo natututo sa pagkatalo o sa pagkakamali natin, mas nagiging kumpiyansa pa tayo. Ngayon, KG, ko ba may single ka pa ba ngayon sa panahong ito? Ito magandang question. Kasi marami nagme-message sa akin. Ang KG Garcia ba, sir, may kwan ba to? May girlfriend na ba to? O ito ba ikaw? May girlfriend po ako. Ayun. Maliwanag ang kasagutan ng hindi na ako ang sasagot, medyo si KJ. Safe na. Kasi baka mamaya si Coach Roland sinungaling to eh. Yun pala, single pa pala, di ba? Ngayon, nanggaling na kay KJ. Shoutout ko muna dyan sa girlfriend mo at sa mga mahal sa buhay mo. Shoutout sa family ko, syempre, na nasa Pinas, mama ko na nasa Japan, yung mga tropa ko sa
buong Pinugang, shoutout sa La Parmiba, shoutout sa Lumbesen Cavallar family, shoutout sa mga supporters ni Coach Jasbil, shoutout po. And shoutout sa girlfriend ko kay Rain po, and sa mga tropa dito sa Dubai at sa lahat ng mga naniniwala sa akin. Shoutout sa inyo at di namin nahayaan na hanggang game 2 lang. Yun. Yun. Narinig naman po natin yung kasagutan ni KG Garcia. Aabot pa sila sa Game 3. Ngayon, dito naman tayo sa pinakabatang player at nasagot na natin yung katanungan. Yung huli ko yung tinanong nakaraan, nasagot na ni ngayon. Ika nga, meron na po siyang GF. Ngayon, walang iba kundi si Yuan Dizon. Yuan, anong lesson dito ang natutunan mo dito sa Game 1? Yun nga po, nag-collapse po kami noong 3rd and 4th and nagka-problema rin po sa coaching staff. Kaya yun po. Siyempre, andun yan. Siyempre, ang coaching staff, kailangan din dito, siyempre, sa mga players, sa mga kailangan, medyo dito nyo makikita yung teamwork eh. Di ba? Yung mga coaches, pag pinasok kayo doon sa loob, siyempre, andun yung trust sa inyo. Siyempre, dito kayo gaganahan. Kung pasok ka dito, isang magandang aral para sa inyo, lalo kayong mga bata pang mga players. Siyempre, pag pinasok kayo sa loob ni coach, andito yung kaya to. Kasi mayroong mga, parang usapan lang, wala naman akong pinipinpoint sa mga players kasi mayroon kasi mga players din na pagdating sa elimination, talaga ang gagaling eh. Lalakas eh. Pero pagdating ng mga semifinals, finals, medyo dito nagkakaroon ng, nga tinatawag natin, nagkakaroon tayo ng daga. Pero dito naman, nakikita ko naman sa laban ninyo, halos lahat naman magagaling eh. Kaya lang, hindi lang talaga, para sa kalaban din talaga yung game na yun, yung game 1. Pero ito sa game 2, ikaw ba, Yuan, papayag ka ba na wala ng game 3 sa darating na Sunday? Hindi po. Bakit hindi ka papayag? Hindi pwedeng hindi makisa. Siyempre, alam naman natin ang Yuan, talagang fighter din to itong bata. Kung tutuusin to, 18 years old pa lang naman to eh. Kung basta kuwan talaga, lumalaban siya na sa mga kuya-kuya, sa mga tito-tito. O kung basta kuwan, yung experience niya, hindi pa kagaya ng mga experience naman talaga naglalaro. Kaya kung basta kuwan, pero sumasabay. Di ba? Ngayon, Yuan, ano ang inaasahan ngayon ng mga manonood, ng mga followers mo, na sumusuporta sa iyo? Anong laro ang masasaksihan nila sa darating na Sunday sa isang Yuan Dizon? Ano ba? Hindi, magiging aggressive po lalo. Siyempre, iwas ka ba dapat kasi mga kuya yung kalaban and dapat step up din. Kung basta ka nito, wala nang kuya-kuya muna ngayon sa darating na Sunday. Talaga, laro talaga. Kailangan manalo. Di ba? Hindi kayo basta papayag ng game 3 na matapos na ng game 2, di ba? Okay. Ngayon, dito naman tayo kay Coach Rick. Siyempre, isa sa mga assistant coach ni Coach Rod. Coach, anong naging problema ninyo nung game 1? Siyempre, natalo kayo. Medyo nasolusyonan ba ninyo yung mga pagkukulang ninyo na nakaraan? Siguro yung nakita ko yung problema namin ng game 1 is inexperience namin sa ganitong mga level ng laro sa championship. Alam natin yung jammers galing na doon. Tsaka experienced players na rin yung mga player nila. Yung sa amin, usually mga bata. Tapos ngayon lang kami nakatungtong sa finals. Kaya medyo may jitters pa sa finals. Siyempre, ang kalaban ninyo, wow din eh. Yes. Tapos yung mga bata excited kasi bagong tungtong ng finals. Tama kaya naman. Siguro ganon, lahat gustong pumasok, gustong maglaro, gustong mag-perform. Lahat. Kaya siyempre, siguro ganon yung feeling, lahat. So ngayon, medyo nakapag-adjust na, naka-experience na ng talo. So kailangan sa game 2, maintindihan na ng lahat ng players na hindi basta-basta yung championship. Siyempre. Sa totoo lang naman, tama naman ang sinabi ni Coach Dixon. Siyempre, first time pumasok sa final sa Jazzville ng Brewers noong nakaraan kasi quarterfinals, semifinals.
dalawang semifinals ninyo, talagang halos dikitan, overtime. Dito sa game finals, pumasok na, pasokan, nag-step up. Ngayon, yung kalaban din naman ninyo, ngayon lang din po, pang second time na nilang pumasok sa finals. Kung pasokan, noong nakaraan, talagang hindi sila sinuwerte. Ngayon, nakapag-adjust na sila. Yung mali nila nung nakaraang season, nung talunin sila, ngayon, natugma-tugma na nila at sila nagpalakas din ng lineup. 'Di ba? Ngayon, siyempre nakikita naman natin dito sa laban ng Buddhist versus Jammers, parehas na magagaling yung mga player. Parehas na may puso, like magbanggit tayo ng pangalan, like yung point guard nila, Rosos, grabe ang 6 na 3 points. Parang kung may KG Garcia kayo, meron naman silang Rosos, di ba? Kung meron kayong ikaw meron may GMP layo sila, kung meron silang Bisnar, ito yung Bisnar ang talagang isa sa mga pumatay sa inyo, ang Bisnar sa gitna. Siyempre, talagang yung puso niya, talagang gusto niya manalo. Talagang pinaghanda kasi ayaw na niya maulit yung nangyari sa kanila. Ngayon, dito sa Game 2, ano kaya ang mangyayari? Kaya ito, napakagandang bakbakan po sa mga ka-Jazzville TV. Panoorin po natin, same time, alas 7 po sa darating na Sunday. Ngayon, noong nakaraang balik tayo dito sa isang mga nasa kanan ko namang gwapong player dito. Si Marhes, walang iba, siyempre naman, iko-correct ko na. Marhes, di ba? Kasi, noong nakaraan kasi, medyo nalilito ko eh. Kasi, pero ngayon, kasama ko, noong nakaraan kasi, hindi natin na-interview to eh. Sa totoo lang, isa sa mga defensive player to eh. Ang laro nito talaga, isa sa mga nakikipagbanggaan sa ilalim. Siyempre, ikaw ngayon, anong preparasyon ng ginawa mo ngayon para dito sa Game 2, manalo kayo at makarating kayo sa Game 3? Ako naman, Coach, bilang isa sa veterano dito sa team ng Brudis. Kung pag nasa loob ako, ginagawa ko lang kung paano ako makakatulong sa team. Ginagabayan ko rin yung mga bata kung ano yung gagawin namin. Yun lang, ready na kami ngayon, Coach, para sa Game 2. Pilitin namin manalo. Yun ang mga puso. Sa totoo lang, pagdating sa mga ilalim, ito, bihira siyang umiscore. Pero kung pag-aaralan mo as a coach, yung galaw niya sa ilalim, yung kung paano siya dumepensa, kumuha ng bola, yun ang napaka-importante. Bihira lang kasi ang nakakakita sa mga coaches ng yung mga defensive player, yung mga, basta ang hangad niya, makuha yung bola, mapigil niya yung mga offensive player ng mga kalaban. Kasi hindi naman po pwedeng lahat kayo shooter eh. Lahat kayo point guard. Siyempre, kanya-kanya kayong role na ngayon yung nakikita ko sa galawan ni Maresin talagang sa ilalim siya yung 4, kung minsan niya 3, 4, 5 yung position niya. Yung 3 position niya pwede niyang galawan yun. Siyempre dito utakan na lang sa ilalim. Kung sino yung puso, siyang mananalo dito sa laban. Palagay mo, ano magiging advantage ninyo ngayon dito sa Game 2? Advantage, Coach, parang wala pa eh kasi mahirap magbitaw ng salita na hindi pa namin ginagawa. Basta maghahanda pa kami para sa Sunday, may ilang araw pa kami para mag-practice. Pa-practice pa kami, Coach. Okay, nakita naman tuloy-tuloy din ang practice, ang tuloy paghahanda sa mga followers po ng Brudis. Huwag po kayong maglala. Kaya nga sabi nila, pipilitin nila makarating sa Game 3. Ngayon, maraming salamat. Palakpakan muna natin ang ating defensive player. Siyempre, at eto naman, dito tayo sa point guard ng Brudis. Walang iba kundi si Remiendo. Siyempre, shoutout muna Remiendo. Kasi yun ang pinaka-importante. Bago kita tanongin, shoutout ka muna sa mga... Magandang gabi sa ating lahat. Shoutout po sa asawa ko na nanonood. Pa-shoutout na nga ako sa'yo. Nandito na. Papaluin na ako eh. Alas 12 na. Hindi, joke lang. Shoutout din po sa pamilya ko sa Pinas, sa kapatid ko, sa papa ko na nasa Sarja, tsaka yung kapatid ko na nasa Baguio. Ingat kayo lahat dyan and God bless sa inyo. Alam mo naman natin ang John Kevin Remiendo. Ika nga yung height niya ika nga alanganan, pero kung lumaro, daig pa yung 6-footer. Siyempre, yung shooting, yung ika nga yung bilis niya, hindi mo basta-basta matatawaran. Ika nga malaki din
ang puso, ika nga, mataba din ang utak nito pagdating sa basketball. Siyempre, Remiendo, dito sa game 1 ninyo, anong aral yung natutunan mo ngayon? Actually, coach, yung naging lesson naman namin nung game 1 is hindi nagtugma yung ano namin yung plan namin sa game 1. So, biglang nag-collapse and siguro nagkaroon ng medyo alanganing tawag nito, alanganing pasok din ng player, kaya siguro hindi naman pasyan yun ng pagiging player sa amin, bawat isa sa amin, na kay Coach Rod naman yun. So may tiwala kami, bawat isa sa amin. So yung pagiging player na tinuon sa amin ni Coach Rod, siguro siya na yung magiging ano sa amin, magiging daan para sabihin kung ano yung magiging gagawin namin sa bawat play. Ngayon, siyempre, Kevin, itong Sunday sa Game 2, anong Kevin ang mapapanood nila sa darating na Sunday dito sa Game 2? Sa darating na Sunday, Coach, siguro makikita nilang Remiendo sa susunod na Sundays, magiging ano pa ako, magiging aggressive pa ako, at gagawin ko kung ano yung tuturo ng coach namin. Kasi ito, sumisilip susundin ko lang po yung anong papayo nila sa akin, kung ano yung gagawin na papagawa nila sa akin, at gagawin ko din yung best ko para manalo kami sa game 2, para makarating pa kami ng game 3. Kung kinakailangan, magdala kayo ng yung mga supporters ninyo, yung mga misis niyo, yung mga girlfriend, mga girlfriend, para naman, siyempre pag naglalaro kayo sa loob, medyo ganaganahan naman kayo. Para kung kinakailangan magdala ng extra power, magdala kayo para umabot kayo sa game 3. Ang tanong, papayag kaya yung mga kalaban ninyo sa darating na Sunday na magkaroon pa ng game 3? Yun ang itong napakagandang bakbaka na mapapanood ninyo, mga ka-Jazzville TV. Kaya huwag ninyong palalampasin. Kevin Remiendo, yung mga andito talagang naghahanda para manalo sa darating na Sunday. Ngayon, bago tayo makarating sa isang gwapong player, shoutout, marami nang nagpapa-shoutout Shoutout muna natin, baka sabihin nila hindi natin Shoutout ko muna, Coach. Hoy, shoutout ko muna pala si Carlo Jan Shubal, tsaka si Stephen De Vivo, tsaka si JR Layar, Coach. Ayun, grabe ang mga point guard din to, yung mga kalaban mo rin itong mga sinashoutout mo shoutout din natin to sila, ang ating best mother of the game, walang ba kundi si Chay Buenape. Grabe ang suporta kay Yuan Dizon, anak ko yan. Kay Lucy, isa sa mga sexing player, sexing asawa ng player. Shoutout dyan. Kay March Villaflor, shoutout sa Pogi at team owner ng manager ng Brudis, kay Rod Tan, sabi ni March Villaflor. Grabe Siyempre naman, at kay Richard Loras Gachapin, ito sa mga, wala ngayon ng, dito yung ating, complicated. Wala si complicated dito Baka ka ako iginapos na Meron ka pala ka nalalaman complicated ka pa. Gachapin, next Sunday, see you at magpa-condition ka dyan. Shoutout din kay Andy Benaventura, si Jeric Mailom, kailan ng laro. Sa Sunday po, si Jeric, wala pa, medyo sa next season pa sila. Kay Carlos Shobal, thanks for watching. Kay Coach Jay Abut, ito isa sa mga veteranong coach, si Coach Jay Abut. Galingan mo, Yuan Dizon. Kay, kay Isagani Santos. Anjo, ikaw na mag-shoutout. Anong sasabihin? Shoutout. Ipapa-shoutout sa'yo si Isagani, Shoutout sa'yo, Coach Gani. Ayun. Kay Coach Brudis, shoutout mo, good luck sa team ng Team Bounce Back. Kay Stephen D. Bibo, wait ko, interview ni John Kevin Remiendo. Yun ba yung... Kay Kankan Garcia, shoutout po, Brudis DXB. Daming mga nagpapa-shoutout kay Josel Jerusalem Remiendo, Idol Kevin Remiendo, kay Chay Buenape, magdala. Ito ang mga talagang dami sumusunod. Nawala rin dito si Jan Ilikin, hindi dumating din,
Overtime boot. Nag-overtime. Shoutout dyan, Johnny Likin. Alam ko naman. Nakuha daw, may aeroplano daw. Hoy, kay Romel Caberte, ang Sakuragi, may game kayo Sunday. Napaka-importante ng game ninyo. Alam ko, nasa Qatar to si Caberte. Okay, Steven Bibo, Kevin, Remiendo, grabe totoo talaga. Sige, agahan mo bukas. Kay JM Valencia, shoutout po. Kay KG Garcia, oy, KG. Kay Jacob Rosal, oy, good luck po team. Shoutout sa ating The Plus, Jacob Rosal, oy, bounce back, Brudis. Shoutout din kay Rasbin Adam Duena, shoutout po kay KG Garcia. At sa Mags Peno, oy, ito mga fans ni KG Garcia. Shoutout kay Romel Caberte, shoutout sa Poging nakapula. Uy, ako lang nakapula dito. Kala ko may nakapula pa rito. Nadali mo ko doon. Sa totoo lang, nakaraan ito yun sa mga naging best player of the game. Grabe ang Sakuragi pa rin. Gusto nito, ibaba ko na sa semi-dilig. Pangklase ka pa. Okay, mabalik tayo dito sa... Eto, isa sa mga, kuha na rin to, taken na rin to. Kaya medyo kuha na rin to. Huwag na kayong magbalak eh. Walang iba kundi si Jazz Casitas. Eto, si Jazz Casitas, isang malaking aral kay Jazz Casitas itong nangyari sa Game 1. Jazz, ito ba, papayag ka na wala ng Game 3? Actually, coach, parang kumbaga one game at a time yung iniisip ko ngayon. Kumbaga yung game 3, dadating yan kung ibibigay talaga ng team namin yung puso namin sa game 2. Kasi yung game 1, kung makikita talaga dun sa game, kasi pag uwi ko talaga, pinanood ko yung buong game eh. Nanaig yung puso ng kabilang team compare sa nilaro namin eh. So yun nga, kung yung team namin, ibigay namin lahat sa game 2, malamang kami mananalo. Doon magkakaroon ng game. Kung malaking puso ang dala nila, kaya sabi mo nga, mas malaki ang puso nila, tama naman kung sino mananalo. At kung kinakailangan 2 puso ang dalhin ninyo sa Sunday, dalhin na ninyo yung 2 puso. Ibig sabihin ko yung 2 puso, yung mga mahal mo sa buhay, isama ninyo para kahit papano. Pag naglalaro kayo, nakikita nyo yung inspirasyon nyo, napakalaking bagay noon. Di ba? Oo. Pero lang, ayun, pero lang kay-complicated. Namimiss ko si Complicated, wala rito eh. Kaya ngayon, siguro sinesettle niya yung mga... Coach, kahit hindi sila papayag, coach, hindi din kami... Kaya ito talagang magandang laban to sa next Sunday to. Talagang napakaganda ng bakbakan. Kaya sa mga ka-Jazzville TV, panoorin po natin yung game to. Siyempre, andito yung mga players, yung coaches, talagang double practice ang ginagawa nila ngayon. Alam ko, nanonood dito yung isa sa mga player ng mga kalaban ninyo. Tiyak na inoobserbahan kayo. Abot mo nga sa akin isang trophy dyan. Ito ba'y hahayaan ba ninyong ibigay ko na to sa sa Linggo? Ito po isa sa mga trophy natin na pamimigay. Ang dami pong mga nakahilera dyan. Alam mo naman natin na, humawak na. Alam mo naman natin na maraming mga nasasabik magkaroon ng to. Siyempre, pag sinabing nakita yung trophy to, Jazzville dyan, signature trophy natin to. Siyempre, ako ito, pinagaganda ko yung mga trophy dahil ko pinagaganda ko kasi gusto ko sa mga manager o sa mga coaches, magandang remembrance. Kasi yung pera, yung cash prize, madali lang yan. Pag nauubos na yan, isang araw lang, pag 20,000 nakuha mo. Wala na. Ito. Talagang napakaswerte yung talagang... Tunay na gold band. May kung lang to 18K. Alam mo naman si 18... May lugar na to sa amin. Ayun. Kuhanin na nga ninyo. Kuhanin na nga ninyo isa dyan. Ako'y madali naman akong kausap eh. Siyempre, ito napakagandang laban to sa Jazz sa next Sunday po. Iniimbitahan po namin kayo alas 7. Brudis versus Jammers. Ibang klaseng laro mapapanood niyo. Ngayon, ibang mukhang Brudis. Ito, mabalik tayo dito sa isang big man ng Brudis. Walang iba si Cortez. Belmar Cortez.
Ano ba? BER. Hindi, single pa rin, ano? May girlfriend na sa Oh, may girlfriend na. Secure na yung... Kasi nawala sa isip ko nung nakaraan. Parang iba kasi dinig ko nung nakaraan, parang shoutout mo muna bago lahat. Naalala ko nga pala nasa Pilipinas. Shoutout mo muna yung girlfriend mo sa Pilipinas. Ay, complicated. Shoutout na sa girlfriend ko sa Pilipinas. Alam mo na kung sino ka. Hindi mo na baka ano kasi. Binanggit ko na nakaraan, di ba? Oo, binanggit. Siyempre, ano yan? Magkamali. Sino ba doon? Baka mamaya pagkayari natin ng live nito, hiwalay na yung puti sa likulor eh. Naka-black na ba? Actually, yung girlfriend niya, hindi niya alam yung... Yun ang mabigat. Girlfriend mo siya, pero hindi alam ng girlfriend niya. Siya lang nakakaalam. Parang nangyari sa akin yan eh. Nangyari sa... Shoutout ko na nga. Shoutout ko na. Kasi Sherilyn Reyes. Shoutout sa'yo. Sinabi na pangalan, sinabi na. Sherilyn Reyes. Shoutout sa'yo. Ayun. Kasi, alam mo ba, nung panahon namin, marami akong girlfriend, kaya hindi niya alam. Pag nalaman niya, break na kami. Ganun talaga yung mga labanan nung araw eh. Alam mo naman, yung mga teenager nung araw eh. Sinatot na Raul Reyes. Raul Reyes. Ito po, ito sa interview natin kahit pa paano medyo. Ito, balik naman tayo sa seryosahan kay Coach. Coach! Ito. Alam kong matinding pressure yung darating sa iyo sa Sunday na to. Actually, sa totoo lang, Coach, hindi ako pressure eh. Yun ang gusto ko, Mari. Tumingin ka muna sa harapan. Doon ako pressure. Ishoutout mo muna. Ay, shout out sa pinakamaganda naming manager. Si Madam Leslie. Leslie, shoutout daw kay Coach Les. kay Leslie Angelo Lopez. Shoutout kay Coach Jaja. Mukhang andito na yata kanina. Parang may mga andun na siya sa airport eh. Ay, Coach, pwede ako mag-shoutout. Shoutout ako kay Coach Jay Yabot. Very supportive ka sa Brudis yan. At yung kay Andrew Florida. Lahat ng mga taong na tumawag sa akin at nagbigay ng suporta. Nagbigay ng suporta at lahat ng maraming mga taong nagbibigay sa akin ng mga support at ito lang yung promise namin. Ibibigay namin lahat. Ibibigay namin yung best namin sa game 2. Pilitin namin, gagawin namin para doon tayo magsukatan sa game 3. Nakita naman natin. Yan ang puso. Kung nalakayan sila ng puso ngayon, magdadala na rin sila ng puso. Kahit puso ng saging yan, kahit puso ng manok yan, para dumatagdagan kasi palakayan ng puso labanan ngayon eh. Actually, Coach, ito learning namin, may lesson kaming nakukuha dito sa talo namin ng first game. Maraming nakikita naming adjustment at opportunity the same time. At dito ko rin nalalaman kung gaano karaming taong nakasuporta sa Brudis. At positive sila na manalo at makuha namin. Ayaw namin silang ma-disappoint sa amin sa game 2. Ito lang yung masasabi namin. Kung ibang Brudis ay ipapakita namin at mas precise na movement, lahat ng basta kakaibang Brudis ang makikita nila sa game 2. Sabi ni Coach Jaja, shoutout mo naman. Sa Sunday, feeling ko mananalo na kayo talaga. Ramdam ko. Yun ang sabi ni Coach Jaja. Ay, shoutout pala sa tropa ko bagong dating, Coach Jaja. Coach Jaja, sana makuha ko yung style mo. Ayun. Alam mo na kung ano yun. Yung maging three-peat champion. Grabe. Alam mo naman natin si Coach Jaja. Siyempre, kailangan niya ng sa Sunday, napaka-importante rin ang laban ng Batang Satwa versus Filipino Homes. Kasi pag natalo ang Batang Satwa sa Sunday, matik, finals na. Laglag na sila. Kaya dyan, shoutout din kay Coach Jay Yabot. Magkalaban. Jay Yabot versus
Coach Jaja. Sila yung talaga Puro dalawang dalawang matibay na coach. Dalawang kaibigan mo pala itong yung maglalaban na to. Yung dalawang tropa ko yan, panoorin ko yan pagkatapos namin maglaro. Kaya okay, maraming salamat sa ating sa inyong mga players at coach sa darating na Sunday. Inaasahan po namin kayo, manood po kayo sa alas 7 PM po sa beside of Dubai Stadium Metro Station sa Dubai Determination Club. Doon po ang venue natin. Kaya maraming salamat po. See you, and then baka may shoutout pa kayo dyan, mga shoutout do kay Yuan. Hindi, nanay ko po, happy birthday mami, love you. Oy! Birthday pa ni... Binabati ko po ng maligayang kaarawan, age of 22 na yung mami mo? 28 po. 28 years old. Nakita mo na itsura, 20. Happy birthday at sana... Happy birthday po, happy birthday. Ayun, nakita naman natin. Bigay naman! Siyempre. Oy, shoutout muna kayo. Shoutout sa asawa ko, Giselle Casamar. Uwi na ako, pauwi na. Pauwi na yun. Oy, shoutout daw. Shoutout kay Boss Jaja. See you soon. At yung game namin, nilalaan lang namin kay God. Yun. Okay. Okay, maraming salamat po at sa mga may nakalimutan pala ako shoutout sa mga may bata po diyan na gusto magpaturo. Sabi ko nakaraan, 24 hours yun. Oo. Di ba? Ron J Skills. Oo. Kahit po pag tulog na si Ron J, pwede pa asawa eh. Oo, may asawa, nag-a-assist. Yun ang nagtuturo naman. Oo. Kaya sa mga Ron J Skills po, message lang po ninyo. Anytime. Shout out pala kay Coach Ronji. Hoy. Coach Ronji Buenape. Shout out sa iyo. Cheska daw. Shout out kay Cheska. Ay, kay Cheska nga pala si inaanak ko. Nami-miss ko na si Cheska, yung inaanak ko eh. Kailan ba ang punta dito? May Jollibee. Pag andito ka bukas, may Jollibee ka, Cheska. Ay, go Cheska! Nami-miss ko na si Cheska. Kaya see you, Cheska, bukas ha. Pag wala kang Jollibee, sige ka. Okay. Thank you. Maraming salamat. Sa lahat ng mga taga-subaybay ng Brodies, babawi tayo sa Game 2. Oh, thank you. See you on Sunday.